tanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Gago. Handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan? Nagsabi na nga ng katotohanan, di ba? Sinabi niya na I'm just one person na mababa ang posisyon compared dun sa dalawa. Compared kay Martin Romualdez at saka compared kay Pangulong Marcos. Ano lang ba yung pwesto ko? O kung ano lang yung iutos nila sa akin, gagawin ko lang according dun sa trabaho ko. Oh, nagsabi na siya noon eh, hindi ba? Sinabi nga niya si Lisa Marcos involved. Sinabi niya si Bongbong involved. Sinabi niya si Martin Romualdez involved. Pinaniwalaan niyo ba? Hindi, kasi kayo yung involved eh. Magandang araw mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? Eto na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balonan puso, isip at kaluluwa at lahat ng lahat. Ang aga-aga nabubulol eh. Na mga kupal, animal, visit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot, palamon yung sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, baga, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling at madiriaga, kidnap for ransom group sa gobyerno. Boss D at your service. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Good evening na, good night pa ha. O kamusta naman kayo? Buhay pa ba kayo ha? Yung mga chismoso dyan, gising na. Sabado na. Marami-rami tayong pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo mag-usap-usap, maraming salamat doon sa mga nag-subscribe sa Boss Dada 2.0 ha. Yan nandiyan dyan sa taas yan ha. Yung mga nanonood ngayon dito, madami nanonood dito sa channel natin eh, Boss Dada TV. Lumabas muna kayo. Hindi naman live itong natin. Ito ay video upload naman. Mababalikan nyo to kahit saan nyo gusto i-scroll nyo, pabalik, paabante. Bahala kayo sa gusto ninyo. Gusto nyo panoorin nyo patras, pati warek. Bahala kayo. Basta ang importante, wag ka muna magpainit kasi pagka uminit na tong balitaktakan natin, hindi ka na makakaalis dito. Dahil matinding mga pag-uusapan natin ngayon. Ang gawin mo, lumabas ka muna ngayon. Tapos diyan sa YouTube mo, doon sa may search, may magnifying glass. Ako na nagtuturo ha. I-type mo lang Boss Dada 2 space 2.0. Tapos subscribe ka na doon. Walang bayad diyan. Walang bayad na subscription sa YouTube ha. Yung sa Facebook may bayad ng subscription, walang bayad ng follow. Pero dito ang subscription walang bayad. Subscribe ka lang na ganun, tapos hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload natin diyan. Matindi yung mga ina-upload natin diyan. Parang Motolite, pang matagalan. Kaya anuhin ninyo yan ha. Mag-subscribe na kayo, Boss Dada 2.0. Nandiyan yung ating mga videos, yung ating mga mas may ikling mga videos. Kung wala kang time manood ng mahaba dahil dito mahabang kwentuhan dito, masyadong madaldal. Ako ang pinakamadaldal na vlogger sa buong mundo. Mas madaldal pa ako sa nakakain ng pichiching ng baboy. Kaya mag-follow na kayo dyan sa Boss Dada 2.0. Subscribe kayo dyan. Meron din tayong Facebook. Dalawa lang. Yung iba magnanakaw na yung mga yan. Pero yung Boss Dada, yung nakaganyan, parang si Mr. Clean at saka yung selfie kasama si Inday Sara, yun yung profile picture. Yan lang yung Facebook page natin ha. Lumalakas na naman ulit yung ating original Facebook page kasi naka-shadow ban yan. Pero wag kayong mag-alala. Nare-reach pa din yan yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga bobo. Yun naman ang target natin eh. Yung mga bobo, gawin natin mga matatalino dahil mga bobo nga eh. Kaya follow kayo doon. Meron tayong isa, yung kaselfie si Inday Sara. May selfie kami ni Inday pero hindi ko naman sinasabing close kami. Hindi naman ako katulad ni Madriaga na putang ina niyan. Feelingero, feeling close. Kupal. Tang ina man nyakol. Kapag ganyan ang mga katataas na tao, kahit gaano kaganda yan, wag niyong pinagnanasaan. Ito si Madriaga masyadong manyakis eh. Alam mo naman, pinagnanasaan talaga si Inday Sara. Umiyak. Bakit ka umiiyak? Kasi nalungkot nga ako. Nalungkot ako kasi hindi siya tumakbo presidente. Putang ina mo ka, asawa ka, first gentleman ka, ba't umiiyak-iyak ka pa, ulul ka? Kala ko naman bobo. So ngayon, itong Madriaga, wala na, supot na. Ibinalik na sa kulungan ng putang ina. Ibinalik na sa kalaboso, nandoon na. Mabubulo ka na dyan, tarantado. Hindi na daw siya ipapatawag ng kongreso. Papatawag, putang ina niya, puro mali-mali istorya. Nagsalita yung Nomo. Mayroon siyang bar na sinasabi. Nomo, nagbigayan daw doon ng mga sa opisina noon. Sabi nung Nomo, wala nga kami opisina dito eh. Nagsalita na rin yung may-ari nung bar. Maliit na bar lang to, wala kami opisina, meron kami stock room.
Pero opisina, wala kaming ganun, gunggong. O, ayun na nga, putsang ina, puro kasi nungalingan. Wala na yung abogado niya, tangina niyan. Oo, nagmukha ng tikoy. Nagmukha ng biko. Sa kakaisip ko, paano papasinungalingan lahat ng mga katarantaduhan na pinagsasabi nung alaga niya doon. Putang ina niyan, sabi ko sa inyo, pag ito talaga napunta, ito pa pinaka nakakatawa ha. Ang pinaka nakakatawa sa articles of impeachment na ipinasa nila, yung sufficient in form, substance, and ground. Wala doon yung testimonya ni Madriaga, wala. Hindi siya kasali sa ebidensya. Hindi siya kasali sa ebidensya, ba't dinidinig siya? Ba't dinidinig yung mga testimonya niya dyan sa Kongreso kung hindi ba naman kayo mga gago? Hindi ba? Kung hindi kayo mga gago, hindi nyo sana ipinatawag dyan yung tao para pagsalitain. Kasi hindi naman pala siya kasama sa ebidensya eh. O so ngayon, pag pumunta yan sa Senado, wala yung Madriaga, hindi kasama yung Madriaga sa hearing doon sa mga ebidensya na ipipresenta ng mga nagdemanda. Mga tanga. So pinapunta talaga nila diyan si Madriaga, pagsasalitain nila si Madriaga para sirain lang si Inday. Sa 2029 ba? O sa 29 yata basta sa susunod na hearing si Trillanes naman yung imbitahan nila. Di ba kayo nahihiya lalong-lalo ka na abante? Di ba sinabi mo kay kay Trillanes doon sa Quadcom hearing na hindi siya makabayan dahil gusto niyang si Pangulong Duterte mapunta ng ICC. Hindi siya makabayan. Tapos sabi pa ng mga congressman si Trillanes ay pambansang chismoso, gagamitin niyo as resource person, mga gago. O ngayon wala nang kakwenta-kwenta yan. Wala nang kasilbi-silbi ang mga mga ebidensyang ipinakikita nila diyan. Dahil lahat naman yan ay lalong-lalo na lumabag na naman sila sa kanilang discretion. Lumabag na naman sila sa kanilang mga dapat lang na trabaho o dapat na mandato lang ng Congress. Lumabag na naman sila. Delikado na naman kayo dyan sa Supreme Court. Oo. So ito, matinding mga pinag-uusapan naman ngayong araw na ito tungkol naman dyan sa pagkakahuli ni Zaldico. Kaya mag-ingat mga kababayan doon sa mga impormasyon na kumakalat. Hindi lahat ng mga information dapat nating dapat. Kasi matindi ang mainstream media ngayon. Matindi ang katarantaduhan ng mainstream media ngayon. Sabi ko nga sa inyo, talagang harap-harapan na yung pamimeke nila ng balita. At minsan nagagamit tayo. O katulad niyan, hindi ba may mga dumating na mga mga OFW from Kuwait. Doon sa 300 na OFW na dumating, 20 doon patay. Patay yung 20 doon. Bakit hindi binabalita ng mainstream media? Bakit hindi umiiyak si Bongbong Marcos doon sa mga namatay? Isa nga lang ang namatay. Na tayo, malungkot na tayo. Pa kaya 20? Ano yung nangyari doon sa 20 na yung bakit namatay yun? Ano ang plano ng pamahalaan doon? May investigasyon ba tayo na gagawin doon? 20 kababayan natin ang namatay. Umuwi 300. Ibinalita yung umuwi, pero yung namatay na 20 hindi nila ibinalita. Kasama itong mainstream media. Putang ina nitong mga mainstream media talaga na to. Lahat yan, TV5, GMA, ABS-CBN na malapit na magsara. Lahat yan, mga salot yan, mga yan. Oo, alam mo talaga na kabuhayan lang sa kanila. Ang paghahatid ng balita sa kanila ngayon, kabuhayan na yan. Hindi na yan serbisyo publiko. Dahil ang paghahatid ng balita, serbisyo publiko dapat yan Oo, public service dapat yan, no? Kasi public service announcement, di ba ganun? O kapag meron kang hinahanap, public service announcement. O ingat po tayo sa ganitong tao. Alam mo, naghahatid ka ng balita para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Ngayon hindi na. Yung mainstream media naghahatid ng balita ngayon para sa negosyo nila. O, kasi nga kung sinong politiko ang magbabayad sa kanila para ilabas nila itong mga balitang ito. O ngayon, tinan mo, may namatay 20 mga Pilipino dyan sa Kuwait. Hindi nila binabalita, mga tarantado. O, tapos ngayon, mga bossing ngayon. Oo, may mga bali-balita na si Zaldico daw. Si Zaldico daw ay nahuli na diyan sa sa may tawag diyan. Diyan sa may Czech Republic. O nahuli sa Czech Republic ang nagkalat ng balita, mga bossing, si Bongbong. Luwabas sa kanyang post sa social media, nahuli na daw. Walang ebidensya Walang ebidensya, walang picture, walang dokumento na ipinakikita, basta sinabi nahuli. Tapos, very unusual pa yung pagkakahuli sa kanya. Katulad nung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na kinontent ko to, very unusual yung pagkakahuli niya. Ang sabi, tumawid daw siya sa immigration nang wala siyang travel document. Paano mangyayari na wala kang travel document, natatawid ka? Hindi naman bobo yan si Zaldico, putangina, bilyonaryo yan May sariling eroplano yan, may fleet of airplanes yan. Bumabiyahe yung mga yan kung saan-saan sa buong mundo. Tapos tatawid ka ng immigration kasi bago ka tumawid ng immigration, may pila yan Pipila ka na ganun. Tatawid ka sa immigration, wala kang travel document. Ano yan si Zaldico grade 1? Kriminal yan magnanakaw yan Yan nga ang utak, isa sa mga utak, 3 utak yan. 3 utak ng mga magnanakaw yan. Si Bongbong, si Zaldico, at saka si Romualdez. Utak magnanakaw yan, tatawid ka ng immigration, wala kang travel documents. Balitang may dalawa. Sino nagpapakalat na may Portuguese passport?
si Zaldico. Ang nagpapakalat na may Portuguese passport si Zaldico, yung magkapatid na Rimulya na parehas bading. At saka itong gobyerno natin, ang nagsasabi meron daw siyang Portuguese passport. O mamaya malalaman natin kung there's such thing as a super passport. Oo. Golden passport o something like that. O yung tawag yata diyan. O kasi diyan sa Portugal. Ano ba, sabi ko nga hindi naman talaga Portuguese si Zaldico. Oo. Talagang ano lang siya. Tawag lang talaga ng nanay sa kanya, putragis. Sa tuwing sa tuwing pinapalo ng nanay yan. Sabi, putragis ka. Corny mo, boss di. So, Portuguese. Diyan kasi sa Portugal, mga bossing, kapag ikaw ay investor, pag halimbawa malaki kang negosyante and you will invest sa bansa nila, binibigyan kanila ng golden visa. Oo, golden visa. So parang siguro yung golden visa na yon it's a permit na parang para ka ng taga roon. Kung gusto mong magstay doon ng matagal, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong bumili ka ng property doon, bumili ka ng bahay doon, bahala ka sa buhay mo. Oo, yung law that applies sa mga locals will also apply to you. Pero hindi siya automatic na pasaporte na katulad nung sa atin, yung pasaporte natin, hindi siya ganoon. Sa mamaya i-discuss natin 'yan. Pero ayun nga. So nilabas ni Bongbong Marcos yung balita pero walang supporting document. Yung ating embassy kung meron man tayong embassy diyan sa Czech Republic, diyan sa Czechoslovakia Yung Czech Republic diyan yung diyan sa Prague. Hindi ko alam kung meron tayong meron tayong embassy diyan. Pero sa Europe, within Europe kasi kasama yan sa Schengen Kasama sa Schengen yan. Kapag kumuha ka ng isang visa diyan sa Schengen countries na yan, makakaikot ka diyan gamit yung isang visa lang. Halimbawa, nag-apply ka sa Netherlands, na-approve ng Netherlands yung Schengen visa. Hindi ka lang sa Netherlands pupunta. Pwede ka magpunta sa Paris, pwede ka pumunta ng Finland, pwede ka pumunta Germany, Austria, pwede ka pumunta Holland, Poland. Pwede kang pumunta sa Paris, pwede kang pumunta sa Switzerland, pwede kang pumunta sa Belgium, diyan sa Czech Republic, pwede kang pumunta pwede mong maikot lahat yan gamit yung isang visa lang. Hindi ka lang pwede sa UK, sa Ireland. May mga bansa sa Europe na hindi ka lang pwede dahil may separate silang visa. Pero diyan sa Europe na yan, sa Spain, pwede kang magpunta. Gamit lang yung isang yun nga Portugal. Gamit lang yung isang visa. So ngayon, ang immigration diyan hindi masikip. Maluwag ang immigration diyan. Dahil nga yung mga tao diyan nagta-travel kasi connect yung mga bansa na yan minsan by train, by bullet train or by bus. So hindi masyadong mahigpit talaga diyan. Kaya nga if you may recall si Harry Roque, nandiyan siya sa Austria, diyan siya pumasok, 'di ba? Yan yung entry point niya. Ang visa niya was issued by the Austrian government. So ngayon, nagpunta siya ng Hague, nagpunta siya ng Netherlands. Pagdating niya ng Netherlands, doon siya nag-apply ng asylum. Kaya ngayon, mali yung proseso na yun. Kaya ibinalik siya ngayon dyan sa Austria dahil doon siya pumasok at yun ang nag-issue sa kanya ng visa. Doon siya ngayon nag-apply ng asylum sa Austria. Hindi pala siya dapat nag-apply ng asylum sa Ngayon, pag nag-travel ka dyan from Germany to Amsterdam to ganito, by land lang yan. Walang walang immigration dyan. Walang immigration. Sobrang luwang ng immigration dyan. Katulad ako, nag-aeroplano ako from... saan ba ako nag-aeroplano? From Paris. Tama, nag-aeroplano ako from Paris to Spain. Pagdating ko sa Spain, hindi ako dumaan sa immigration. As in, pinto lang yung dinaanan ko. Hindi ako dumaan doon sa pagkarami-rami tatakan pa yung mo. Parang kung pagpalabas ka na, pa-exit ka na, doon lang tatatakan yung pasaporte mo. Kasi nung pa-exit ako, Spain ako umexit, papunta ng Pilipinas. Tinanong nila saan kang mga bansa nagpunta. So hindi ganoon kasikip. Kaya magtataka ako na si Zaldico mahuhuli nila na walang travel document. Napaka-imposible nun. At saka yun na nga, maluwag yung mga immigration sa Schengen countries. Hindi sila, kasi nga, para lumago ang kanilang turismo. Ganun ang ginagawa nila. Kumbaga parang tinanggal nila yung mga boundaries ba? Ka lang sa immigration, dadaan ka lang sa immigration kapag papasok ka. Galing ka sa international flight, papunta sa isang ang tawag dito, yung nangangailangan ng visa na country, doon lang papasok ka. Pero within Schengen, pag pumunta ka na, nagpunta, sumakay kang bullet train from Netherlands to Germany, wala kang immigration na dadaanan. Pag pumunta ka from Germany, Austria, wala kang immigration. Pag pumunta ka from Finland, train ka papunta ng Paris, wala kang immigration na dadaanan. So paano nangyari yun? I'm not saying na hindi totoo yung pagkakaaresto kay Zaldico, pero
ang presidente ng Pilipinas, naglabas ka na rin lang ng balita. Sana nilagyan mo na ng mga supporting document, lalo na napaka-fake news peddler ni Bongbong. Bakit tayo nagtataka? Siguro kung ibang presidente ang nagsabi na nahuli na si Zaldico, hindi tayo magtataka. Kung ibang presidente ang nagsabi na si Zaldico ay ganito, ay ganyan, hindi na tayo magtataka. Kasi nung si Alice Guo nahuli sila, nung si Arnie Tevez nahuli sila, meron silang ebidensya na nahuli talaga si Arnie Tevez. May mga CCTV, may drone shots pa. Si Alice Guo nung nahuli, meron picture. Pero dito kay Zaldico, bakit walang picture? Doon ka magtataka. Bakit wala man lang mga kahit news clippings man lang o kahit na diplomatic document man lang na from Czech Republic to the Philippines na may nahuli kaming isang isang citizen ninyo. Is this citizen involved in crimes in your country? Kaya siya nandito. Wala man lang ganun. Basta binalita lang ni Bongbong na nahuli na without any proof or any supporting document that can prove na totoo yung sinasabi niya. Nagdududa tayo kasi si Bongbong ang naglabas ng naglabas ng mga balita. Napaka-fake news peddler ni Bongbong, tandaan nyo. Lahat yung sinabi niyan kasinungalingan. Maganda daw ang ekonomiya, kasinungalingan. 20 pesos na kilo ng bigas, kasinungalingan. 1 milyong bahay para sa mga Pilipino taon-taon, kasinungalingan. Siya daw ang may gawa ng Bukana Bridge, kasinungalingan. O siya din, ang kanya din daw yung subway, kasinungalingan. Lahat kasinungalingan, walang sinabing walang sinabing totoo yan. Siguro ang totoong sinabi niyan, good night, ganun lang. Good night. Yun lang siguro yung totoong sinabi niya. Pero other than that, wala na. Kaya ngayon, nag-speculate na naman yung mga Pilipino. Well, again, si Zaldico is connected sa flood control scandal. Pero ang pinag-uusapan kasi ngayon, hindi yung flood control scandal, kundi yung pagkaka-aresto niya. Excited ang mga tao sa pagkaka-aresto niya. And magugulat ka kasi kasama sa mga excited sa pagkakahuli niya, yung mga sinasangkot ng 18 Marines sa corruption. Sila De Lima, yan, si Bongbong. So magtataka ka, bakit si Martin Romualdez hindi naman excited? So yun yung mga bagay na dapat yung pag-iisipan. Si De Lima excited siya. Bakit siya excited? Kasama siya sa mga nakakulimbat daw ng pera di umano. Bakit siya excited? So ngayon dito mo makikita parang may something. Si Bongbong kasama rin siya sa mga sa mga sinisisi diyan sa tinuturo ni Zaldico, pero excited siya. Si De Lima kasama rin, excited siya. Nahuli ba talaga o baka naman kinidnap nyo na? Kasi nasa kampo na nila ngayon si Madriaga eh. Baka tinanong na nila si Madriaga, Madriaga, paano ba mang-kidnap ng tao? Baka mamaya kinidnap na yan si Zaldico kasi it's easy. Being the President of the Philippines, pag naglabas ka ng mga ganyang balita, at least man lang sana, ano mo yun, lalo na nilabas mo sa Facebook. Nilabas pa Facebook post Facebook post nilabas, hindi pa sa actual na press conference. Kasi pag nilabas mo sa press conference, maglalabas ka kailangan ng mga ebidensya. Pero pinili nilang ilabas unang-una sa Facebook. Bakit? Kasi nga puro sulat lang naman wala silang mga inattach na any document. So marami sa mga nasa Europe ngayon. Sabi ni Jay Sonza, meron daw siyang mga kaibigan na mga Giorno diyan sa sa Czech Republic, diyan sa Prague na wala naman daw ganun. May mga Pilipino din diyan sa Prague na nagsasabi na wala din daw balita doon na ganun. Kasi napakalaking news nito ni Zaldico buong mundo. Kilala ito si Zaldico dahil nga sa laki ng pera na ninakaw nila sa bayang Pilipinas eh. So yan? So malaking news yan doon sa sa Czech Republic kung sakali man. Kasi kung merong Interpol red notice na yung pa isa ha. Ang dapat na makahuli sa kanya Interpol. Hindi siya nahuli ng Interpol. Ang nakahuli sa kanya immigration. Wala naman tayong control sa immigration. So yan pa yung iba. So yun nga yung sabi ni Jason sa wala. Sabi din nito ni Harry Roque. Si Harry Roque ilang kembot lang yan papunta diyan. And ang dami yung mga Pilipino na kasama si Harry Roque diyan. And I'm sure may mga taga Czech Republic or Prague na mga kasama to si Harry Roque. Wala naman daw nahuhuli na Zaldico doon. So ano ba talaga? May nahuli ba o wala? Kasi ganito lang naman yan, gobyerno. Bobo kasi talaga kayo eh. Kapag naglabas kayo ng mga ganyang balita, dapat samahan nyo ng mga supporting document, pictures or whatever. It's so easy actually. Citizen nyo yan eh. It's easy for you to talk to their government to show us proof para yung agam-agam ng mga Pilipino dito. Pero ano kaya ang kanila ngayon? Ilagay nyo dyan sa comment section kung ano yung sa tingin ninyo na dahilan para pekein nila. Kung sakaling peke itong pag-aresto kay Zaldico, anong dahilan para gawin nila ito? Kasi baka meron kayong mga nakikitang, may mga nai-imagine kayo na may punto na pwede nating pag-usapan. Ilagay ninyo dyan sa comment section. Ngayon, ito. Zaldico sa Prague. Pakinggan natin itong itong balita na ito, mga bossing ha. Mga nakaalap natin balita tungkol dyan. Ito, pasok. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapawi sa puganteng si Zaldico. Pinamamadali na daw ng puganteng presidente
Pugante yung presidente, mali, baliktad. Pinamamadali na daw ni Bongbong Marcos na sangkot sa flood control scandal ang pagpapauwi kay Saldico. Putang ina, ano yan, anak mo? Ano y- wala tayong control dyan, sir. Ano ka ba? Bobo ka ba talaga? Hindi mo pwedeng madaliin yan. O sabi ko nga sa inyo, isa pa dito na nakikita natin yung pwedeng maging angulo is alam nila na hindi ganun kabilis, kadali magpauwi ng isang Pilipino. O magpauwi ng isang nahuli sa ibang bansa. Napakahirap na proseso niyan. Makapagsalita naman to si Bongbong, akala mo Amerika siya. Akala mo siya ay sobrang lakas. Na kaya na lang niya mag-demand ng ganun na lang. Hindi po yan ganyan. This might take years para makauwi. Bakit? Bigay na lang natin dito kay Arnie Teves. Si Arnie Teves bago mapauwi yun dito, umabot halos ng 1 taon. Halos 1 taon umabot yun kasi nga may mga asylum may nagre-request sila ng asylum hindi ba? Si Arnie Teves nga pinauwi nga yun dito illegal pa eh. Kasi meron siyang nagsisik siya ng asylum diyan sa Timor Leste. So ito si Saldico, balita din na excuse me, nagsisik din to ng asylum diyan sa Portuguese mo. Basta any country diyan sa Europe, nagre-request din siya ng asylum. So hindi yun ganun kadali. Hindi ganun kabilis yun. Siguro pinakamabilis na yung kalahating taon na mapauwi mo yan dito. Sa kalahating taon, ang daming nangyari nun. Alam mo, anong buwan na ngayon? January, February, March, April, May. May na ngayon, di ba? May na ba? Hindi pa, April, 4 na. So 6 months from now, ano na yun? Magto-2027 na. Magto-2027 na. 6 months from now, ano na yan? November na. Or October na, hindi ba? So, ano na yun? Marami nang nangyari sa mga panahon na yun. Baka nga nakalimutan na ito si Saldico sa mga panahon na yun eh. So, hindi yan ganun kabilis na mapauwi itong mamang ito kasi dadaan yan sa extradition procedure, dadaan yan sa kung ano-ano pang mga proseso. So kung akala ninyo kung ito palabas na naman to ni Bongbong na parang tingnan ninyo, sabi ninyo ayaw ni Bongbong, tingnan nyo, siya mismo ang nagpapamadali, gago. Wala kang kapangyarihan para madaliin ang isang bansang soberanya para isoli sa'yo kahit citizen mo pa yan. Maraming mga usaping diplomatiko para maisakatuparan niyang mga yan. Puta, ginagawa mo na naman tanga yung mga Pilipino eh. Sinasabi mo na naman na pinapamadali, putang ina, Diyos ka, boss ka. Kung ako yung ng Prague, putang ina, sino nagpapamadali sa akin? Yung adik na presidente ng Pilipinas, di umano? Sabi ng kapatid mo yun adik ka. Yun ang sabi ng kapatid mo, hindi ko sinabi yun hindi ka pa naman nagpapadrug test, kaya hindi pa natin pwedeng sabihin na hindi ka adik. Pinapamadali? Ang galing naman ni BBM. Ano pa? Pero ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, baka umabot pa ng 1 buwan bago ma-deport si Ko. Ito pang Remulla na to. Si Remulla bakla. Nakita nyo yung mga pinos ko na pinagsasabi ni sa kanya, ni Iloy Bugris. Putang ina, kawawa si Remulla, no? Yung John Vic Remulla, masyado kang insecure kay Basti eh. Panay kasi ang papogi mo pero mukha ka namang naligo sa putikan. Kukumpara mo yung sarili mo naman kay Basti, Diyos ko po, sa kutis pa lang ang layo na. Sa mukha, malayo. Sasabihin mo supot si Basti. Puta, nakita mo ba yung picture niya sa Hague? Yung naka-jogging pants siya, putang ina, akala mo may mineral water sa kanyang bandang harapan? Ang laki-laki. Ito si Remulla, masyadong malibog. Ang dami-daming pwedeng pansinin kay Basti, yung pang titi niya. Nakakala mo naman na isubo niya na. Hindi ko alam kung gusto niyang isubo, plano niyang isubo, o gusto niyang ipasuksok sa tumbong niya. Ikaw, Remulla, laki-laki mong tao, bakla ka ba? Masyado kang insecure. Ikukumpara mo naman yung Cavite sa Davao. Ang layo. Tahong lang meron kayo sa Cavite. Tahong, tsaka mga kriminal. Yun lang meron kayo dyan, tsaka traffic, tsaka mga alikabok. Makaasta ka, akala mo naman ang ganda-ganda ng probinsya mo. Pumunta ka sa Davao, dilaan mo yung kalsada nila doon, kita mo walang kadumi-dumi. Yabang-yabang na naman. Kesyo mapapauwi daw 1 buwan lang. Ulol, si Atong Ang nandito sa Pilipinas, hindi mo mahuli-huli, yabang-yabang mo. Pati yung nasa ibang bansa, kayo 1 month lang makakauwi na yan. Tarantado. Yung maghuli ka nga lang ng nakahubad, hindi mo magawa eh. Di ba? Yung war on topless mo nga, kasimple-simpleng trabaho niyan, hindi mo ma-i-execute ng maayos, mapauwi pa kaya to si Saldico. Style nyo, bulok. Yan tong Remulla na to, kayabang-yabang mo, kala mo. Tumakbo ka kahit senador, putang ina, walang boboto sa'yo. Baka bumoto sa'yo yung kapatid mo lang. Si Boying Remulla, baka kahit yung asawa mo, hindi kayo boto eh. Sa frontline of India, Mari Serali.
Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma kagabi na nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Prague sa Czech Republic. Ayon sa Pangulo, nahuli si Ko sa border ng Germany matapos tangkaing pumasok doon mula sa Czech Republic. Hindi siya nakalusot sa Germany dahil walang kaukulang dokumento, kaya ibinalik sa mga otoridad sa Czech kung saan siya nakakulong. So imagine, nahuli siya sa Czech Republic. Meron silang ganong detail. May detail sila na immigration, hindi nakalusot sa Germany, kaya ibinalik sa Czech. Pero puro salita lang yun. Puro kwento lang yun para si Madriaga lang. Puro istoryahe. Walang mga supporting document. Wala man lang kahit na imahe na makakapagsabi na nahuli talaga siya. Wala. And yet, pinaparot na ng mainstream media yun. Dahil sinabi ni Bongbong, pinaparot na nila. Dahil kinuwento ni Bongbong, pinaparot na nila. Si Bongbong ang hari ng fake news peddler sa Pilipinas. Bakit ko nasabing fake news? Sabi niya nung 16-day siege dyan sa KOJC. Wala daw pulis ang pumasok na may baril. Wala daw pulis ang gumamit ng tear gas. Eto na, naglabas tayo ng mga video. Napakaraming mga pulis doon ang may baril. Si General Torre nag-iikot sa loob, meron pang sukbit-sukbit na Armalite, baby Armalite sa likod. Ganyan ka fake news si Bongbong. Hindi nag-apologize si Bongbong doon ha. Hindi kinorek ni Bongbong yung fake news niya noon ha. Hindi niya kinorek yun hanggang ngayon. Hindi pa siya kinokorek yung sinabi niya na yun. Ganyan ka fake news si Bongbong. Harap-harapan in live kasama yung mga mainstream media, kaya niyang magsinungaling. At kahit na kitang-kita mo na nagsisinungaling siya, pucha, you will not break him. Oo, hindi siya, walang kakurap-kurap yun, magsisinungaling. Yung ganyan kasinungaling si Bongbong. Kaya ito, paniniwalaan nyo kagad kay Bongbong galing. Yung listahan ng kasinungalingan ni Bongbong, sabi ko sa inyo, ang kapal, ganito kakapal, mas makapal pa sa encyclopedia. Ganyan kasinungaling yan. Paniniwalaan natin agad. Ako mainstream media, paniniwalaan ko kagad. Wala ba kayong Europe Bureau? Buti pa ang SMNI, merong Europe Bureau. O baka mamaya maunahan kayo ng SMNI, magpuntang SMNI sa sa Czech Republic, sa immigration at tanungin yan personal kung may nahuling ang Zaldico doon. Baka wala Wala bang TV5 sa Europe? ABS-CBN or GMA7 sa Europe? Mas matindi pa pala ang SMNI. Ang SMNI, buong mundo, meron silang SMNI. May SMNI US, SMNI Japan, SMNI, kahit saang mundo, kahit saan lupalop na mundo may SMNI. O mga kapatid nga natin dyan sa SMNI Europe, o yung Europe Bureau, sino ba yan? Sila Kuya Anton, sila Ate JL, sila, yung magkasama na yun na malulupit. Puntahan nyo nga at kayo na nga magtanong. Tulungan na natin to mainstream media, mga walang kakwenta-kwenta na ito. Sabi naman ng Malacanang, ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli kay Ko at pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya para harapin ang alegasyon sa flood control scandal. Yun yung anggulo nila na natutuwa si Bongbong Marcos na nahuli na ito. Isinasangkot ka nito, bakit ka natutuwa? So ngayon, ang twist nila dito, natutuwa ang presidente, sabi ko naman sa inyo Ang presidente gusto niyang isolve itong kaso, itong iskandalo na ito. Kaya talagang pinamamadali niya. So this is all for optics para kay Bongbong na parang kasi wala siyang naipakulong Wala siyang kayang ipakulong kasi ang hinihingi nga ng taong bayan, sabi nga, ang hinihingi ng taong bayan, ulo niya at saka ni Martin Romualdez. Anong ulo na naman yan? Hindi yan ulo na pupugutin mo Itong NBI na to, ewan ko kung nagtatanga-tangahan kayo o tanga kayo Yung sinabi ni Baste na ulo lang ni Bongbong ang gusto natin, ibig sabihin, si Bongbong lang ang gusto namin. Pagdating dito sa mga pagnanakaw sa Pilipinas, si Bongbong ang pinuno niyan. Siya ang ulo at ulo lang niya ang kailangan namin. Hindi namin kailangan ang ulo ng mga congressman. Ang ulo lang ni Presidente Marcos ang kailangan namin. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi na patayin natin si Bongbong. Walang ganun. Ang sinasabi niya, si Bongbong. The ulo is Bongbong. Buong Bongbong yun, hindi ulo lang. Masyado naman kayo literal para kasi gagamitin din ni John B. Cremulya yung argumento na yan. Hindi ko naman sinabing support literal. Hindi ko naman sinabing support literal si Bongbong, si Baste. Figure of speech lang yun. Na mahina siyang nilalang. Di ganun din kay Baste, yung sinabi niya na ulo ni Bongbong, ang gusto niya, hindi yun literal na ulo ni Bongbong pupugutan niya, hindi yun ganun. Ang ibig sabihin nun si Bongbong, yung ulo ni Bongbong at si Bongbong iisa. Siya lang ang kailangan namin. Ganun lang yun. Inan tong mga to. So ganyan din ang gusto nilang gawin kay Bongbong Marcos, yung optics na parang tuwang-tuwa siya na kasi wala siyang kayang ipakulong. Hindi niya maipakulong yung pinsan niya. Hindi niya maipakulong. Hindi niya mapaimbestigahan yung 18 Marines. Kasi kung ako si Bongbong, wala akong kasalanan. May sinasabi yung 18 Marines. Hindi ako matatakot na paimbestigahan ko yung 18 Marines na yan. Imbestigahan yung 18 Marines, ba't dinadamay ako ng mga yan? Di ba? Hindi. Ayaw nila pa imbestigahan Kahit si Lacson ayaw pa imbestigahan. Di ibig sabihin natatakot sila doon sa mga pwede pang lumabas na mga ebidensya laban sa kanila.
O tapos ngayon gusto niyo mabago ang perception natin kay Bongbong Marcos na, natutuwa siya na nahuli si Zaldico. Nandito na ba si Zaldico? Wala pa naman. Saka na siya matuwa kapag kasi Zaldico hindi na siya nagsasalita na at hindi na siya idinadamay. Pero sa ngayon, ang testimonya ni Zaldico nakatatak pa sa utak natin na ang pinuno ng sindikato ng pagnanakaw sa flood control si Bongbong at saka si Romualdez. Silang dalawa. Oh. Ikaw ba hindi ka kakabahan yan? So gusto lang nilang sabihin na gano'n pero walang nakukulong. Wala pang mga nakakulong. Sino nakakulong ngayon? Si Senator Bong Revilla nakakulong. Si Senator Bong Revilla nakakulong. May kaso kay Villanueva, may kaso kay Chis Escudero. Sila yung mga gustong ipakulong. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, di ba, sa nakaraang reels ko, yung mga nakakulong ngayon, si Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, ayan si Senator Bong Revilla, yung mga yan, walang mga kasalanan yan. Ginagamit lang ng gobyerno yung mga tao na yan para gipitin, para may maipakita sa tao na meron kaming naipakulong. Pero walang ebidensya sa mga yan. Walang ebidensya sa mga yan kasi itong mga naglalabas ng mga ngayon ng mga ebidensya sa mga iskandalo, wala sa mga taong nakakulong na ito, wala silang sinasabi na involved ang mga ito. Ang involved yung mga nasa labas. Yung mga congressman na naghihiring ngayon, si Romualdez na nangangayayat na at si Bongbong na pa-jumping jack lang. Yan yung mga sinasabi ng mga nagnakaw. Pero bakit sila nakalaya? Bakit ito nakakulong? O kasi nga kaya ikinulong yung mga yan. Kasi nga, para lang masabi na meron silang naipakulong. Pero may ebidensya sa mga yan, wala. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Diretso pa natin to. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na. Yun na nga, yung sinasabi nyo, fugitive, may kasalanan para managot sa Pilipinas. Bakit si Pangulong Duterte dinala nyo sa ibang bansa, dito siya may kasalanan sa Pilipinas? Ang ina to, bobo eh. Yan ka na naman, nagsalita ka na naman, puro ka na naman katangahan, Claire Castro. Ano pa? Ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo, ay hindi po yan totoo. Ulitin. Sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Di ba? Yun yung nila, general optics na gusto nilang maintindihan ng tao. Sa mga nagsasabi kay Bongbong Marcos na hindi niya pinupursu ito, hindi po yan totoo. Ulul. Wala pa nga nakakulong. Magsosona na naman kasi si Bongbong Marcos. Kaya kailangan meron silang maibalita na papatsi-patsi. Isang taon na nakalipas nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Hahabulin namin kayo. Sinabi rin niya sa mga smuggler, kayong mga smuggler, hahabulin ko kayo. Wala naman nangyari. Kayong mga drug lord, hahabulin ko kayo. Wala naman nangyari. Tapos eto na naman, flood control project. Mahiya naman kayo. Wala na naman nangyayari. So eto, para malapit ang SONA, yan na naman yung bagong yan nila. Patungkol sa flood control, unti-unti, ayan na, nahuhuli na natin. Ulol, yan yung optics na gusto nyong ipakita sa tao. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Ayun na nga, hindi nga siya nananagot. Managot ang dapat managot. Ang ini-involve nga, pinsan niya, at saka siya, hindi naman sila nananagot. Managot, dapat managot, pera lang ako. Dapat dinugtungan mo na ganun. Handa rin daw si Pangulong Marcos na makinig sa mga isisiwalat ni Ko. Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Gago. Handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan? Nagsabi na nga ng katotohanan, di ba? Sinabi niya na I'm just one person na mababa ang posisyon compared dun sa dalawa. Compared kay Martin Romualdez at saka compared kay Pangulong Marcos. Ano lang ba yung pwesto ko? O kung ano lang yung iutos nila sa akin, gagawin ko lang according dun sa trabaho ko. Nagsabi na siya noon hindi ba? Sinabi nga niya si Lisa Marcos involved. Sinabi niya si Bongbong involved. Sinabi niya si Martin Romualdez involved. Pinaniwalaan niyo ba? Hindi, kasi kayo yung involved Nagsasabi na siya ng totoo noon. Ang gusto niyo kasi, bawiin niya yung mga sinasabi niya noon. Pag binawi niya yung mga sinasabi niya noon at sinabi niya, si Pulong ang diniliberan ko si ganito. Kung sinabi niya na ganun, sigurado ako kakampi niyo yan. But dahil nga ang sinasabi niya, ang ulo ng kawatan, si Bongbong, si Lisa, at saka yan si Martin Romualdez, ayan, pati si Sandro Marcos, isang isang pamilya nga yan ng mga magnanakaw sa Pilipinas Sinabi na yan ni Zaldico umamin na si Zaldico. Ano pang gusto mong aminin niya? Umamin na siya. Hindi naman kayo naniniwala. Maniniwala lang kayo kasi Zaldico kapag hindi na kanya kayo dinamay. Kaya pag ito nahuli si Zaldico at bumaliktad ito, alam na this. Oo, pag ito si Zaldico, hindi na namatay ito, alam na this.
Either way mga bossing, mamatay ito o bumaliktad ito, kung makauwi ito dito, bumaliktad ng testimonyo na, alam na natin na na-pressure nitong mga ulol na ito. Yung mga kasama niya sa sindikato, na-pressure siya. Kung ayaw mong bumaliktad, dedo ka na lang. Because hindi makakapagsalita ang patay. Kaya ngayon ang sinasabi ko na Saldico, bobo ka kasi. Tanga ka, binigyan ka na namin ng pagkakataon. Naniwala na sa'yo ang tao, ikaw ang pinakasatanas sa Pilipinas, kasama ng dalawang magpinsan na yan. Binigyan ka na ng pagkakataon ng tao, naniwala na yung tao dun sa revelasyon mo, hindi mo sinundan eh. O ngayon, nasundan ka, putang ina ka, mamamatay ka, maniwala ka. Siguraduhin mo na meron kang mga recorded videos ng paglalahad mo ng mga transactionist nyo nitong pamilya na to. At saka mga supporting document na mag-corroborate diyan sa mga testimonya mo. Siguraduhin mo na meron ka kasi kung wala ka niyan, Saldico, maniwala ka sa akin, mamamatay ka. Oo. Sa laki ng perang pinag-uusapan dito at sa daming buhay na nawala dito sa Pilipinas dahil sa pagnanakaw na yan, sa buong history ng Pilipinas, yan ang pinakamalaking pagnanakaw na naganap. Pagka yan, naku, maniwala ka, Saldico, pagka yan hindi mo inayos, patay ka. Oo, patay ka talaga. Pumapatay nga ang tao rito, halagang 5,000, yan pa kaya bilyon, trilyon. O kaya mag-ingat ka. Nagsabi na si Saldico, nilabas pa nga ni Saldico yung mga listahan ng mga di ba? Ng mga ibinibigay niya kay Sandro Marcos. O naglabas na siya ng testimonya niya, ang linaw-linaw. Gusto niyo ba ulitin pa natin? Nagsalita na si Saldico, ma'am. Willing siyang magsalita. Ang problema nga, natatakot siya sa buhay niya. Oo, natatakot siya sa buhay niya kasi nga ikakamatay niya dahil nga yung mga idinadamay niya, mga mamamatay tao na mga magnanakaw pa. Kung handa ba siya na sabihin kung sino, kung hindi natin sinasabing siya'y guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sinabi na nga niya. Ang amo niya si Bongbong at saka si Romualdez. Tanga ka ba, Claire Castro? Bingi ka? Selective ano na naman yan? Selective listening, selective hearing na naman yan? O eto, yung bakla, supot, na taga Cavite, may sasabihin na naman. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ng police attaché ng Embassy of the Philippines. O, meron daw police attaché ng Embassy of the Philippines. Bakit kaya hindi kayo makapagpakita ng proof? Pakita lang kayo ng proof na meron talaga, na may nahuli talaga siya. Bilis. Hindi nyo pinapakita, kaya nagdududa tao eh. Puro kayo salita na naman. Lalong-lalo na to, napakasinungaling niyan ni John Vic Remulla. Lahat ng sinasabi niyan, puro kasinungaling, puro kayabangan na. O, ang hilig pa mag-turtleneck, akala mo, ano ka, pinaglihi ka ba sa, sa zebra, sa giraffe? Mahaba, ang haba ng liig eh. Lagi naka-turtleneck, putang ina, akala mo lamig-lamig sa Pilipinas. Tumigil ka nga, style mo bulok. His the request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. That is the angle they're pursuing. Ano ba din? Kasi, ano siya? Unwanted alien? Kasi, puchong nung tubading. Kasi, pabright ang pucha. July 2025 nang mag-leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod biko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List Representative noong Setyembre. Nasa Paris, France daw siya nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon sa DILG. May ilang report din na nagsasabi Diba ang labo? Nagpunta siya Singapore, nagpunta Japan, nagpunta Paris. Paano walang travel document yan? Buti sana kung first time umalis ng tao na yan. Tapos naiwan niya, nalaglag niya or whatsoever. Pero well-traveled ito. This person is a billionaire. This person owns fleets of air assets. Putsang ina, alam nito yung mga immigration laws. Mambabatas pa ito. Paano magta-travel ito ng walang travel document? Isa pa, nahuli siya sa Schengen country. Ang luwag-luwag ng immigration dyan. Lalo na pag nasa loob ka na ng Europe. Maintindihan ko kung medyo mahigpit sa Japan, doon siya nahuli, sa Singapore, pero kung mahuli ka galing ka sa isang Schengen country, lilipat ka ng isang Schengen country, mahuhuli ka? Medyo, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao nakarating ng Europe, kaya siguro pwedeng maniwala sila. Pero ako, I've been to Europe, may mga kakilala tayo na nasa Europe. So, alam natin yung sistema doon. Kaya ako pinapaliwanag sa inyo. Diyan, katulad yan, sa Netherlands, magbibisikleta ka lang, makakatawid ka na papunta ng Germany.
As in, ganun magkakadikit yung mga bansa na yan. Kaya nga nag-usap-usap sila na mag-ano na lang tayo, isang visa na lang para sa ating lahat. Para yung tao, hindi siya, kumbaga, para yung turista ni Netherlands, magiging turista din ni Germany, turista ni Germany, magiging turista din ni Austria, turista ni Austria, magiging turista ni Belgium. O, ganun. So, ano na yan, pag sinabi mong Europe trip, ayan yan, yung Schengen, iikutin yan. Greece, kasama pa yung Greece dyan. Ganun mga bossing ang sistema dyan. Kaya dun sa mga hindi pa nakakapag-Europe, hindi po ganun kasi kahigpit ang border dyan. Noong nagpunta ako dyan, pumunta ako sa Siam na bansa. Siam. Kahit isa, wala akong immigration na dinaanan. Pumasok ako from Philippines to Netherlands. Doon lang ako dumaan ng immigration. Pagpasok ko na ng Netherlands, pumunta ako Belgium, pumunta ako Paris, pumunta ako Spain, pumunta ako ng Germany, pumunta ako ng Austria, ang daming kong mga pumunta ako Switzerland. Wala ako ni isang immigration na dinaanan na gate. Wala. Oo, kaya magtataka ka talaga dito. Sinabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero, sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France. At saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng red notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his red notice. Kung makuha namin yung red notice, automatically dadali na siya papunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Zaldico, idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure. Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation. Fireworks na yan. Ang Pujo, fireworks na yan. Ayun na, lalaki-lalaki Matsong-matso Bets are off. Di natin alam ano sasabihin niya. Wala pa But tayong at least he will be under oath sa Sandigan. He is liable. Hindi nyo alam. Alam nyo sasabihin yan. Ang sasabihin yan, sangkot yung mga amo ninyo sa pagnanakaw sa Pilipinas. Ewan ko lang kung kaya nyo ring hulihin. O, di ba? O, ano pa mga balita natin? Sabi ko nga sa inyo madaming mga madami talagang mga pakinggan natin itong Portugal Golden Visa O, para lang maintindihan nyo ano ba yung Golden Visa. Kasi sabi nila passport. Sabi ni Remulla, ni John Vic, may passport daw. Sabi ng Malacanang may passport daw. Totoo ba na nag-i-issue ang Portugal ng Golden Passport? O, pakinggan natin. Sa wakas si dating Congressman Zaldico, pero hindi po sa paraan. Ay, ako gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako nalulungkot dahil nahuli. Gusto ko yan mahuli. Mabuti nga na nahuli yan, magnanakaw ang hayop na yan, demonyo, satanas, tarantado yan So tama lang na mahuli yan. Ang tanong, nahuli ba talaga? O baka this is another diversion dahil nga ang Malacanang ganyan mahilig sa diversion. Yung diverticulitis, yung colon cancer, di umano, diversion yan. Yung hindi niya paglabas, biglang nag-jumping jack. O, tas ngayon, sa kanila na naman, anything that nanggagaling mismo sa kanila, putyang na katarantaduhan yan. Yun ang perception ng tao dahil inconsistent talaga yung mga yan O, fake news peddler talaga yung mga yan. Kaya yun yung natin, yun yung agam-agam natin dito. Hindi ba tayo masaya na huli si Zaldico? Masaya, gusto ko nga, putyang ina, may patawag yan Diyan sa Senado May patawag yan para, patunayan yung mga sinasabi ng 18 Marines Mas okay yun mga bossing, gusto talagang mapauwing hayop na yan. Ang daming pineste niyan, tarantado na yan Putya si Inday Sara, binalahura ng gagong yan Yung mga Duterte, tinarantado ng ulul na yan. Kaya kailangan mauwi yan dito. Sana lang buhay na mauwi yan dito. Pwede naman mapauwi dito. Tapos magsalita siya. O, madamay na yung lahat na madamay. Pag nakulong, saka nyo na patayin. Oo, plus gusto namin pag pinatay nyo, yung pinakamahirap na paraan. O, siguro mga 5 years bago siya mamatay sa sobrang hirap. Ganun. Gusto namin talaga maunti-unti itong mga to. O, hindi wala nang karapatang mabuhay itong mga to dahil ang pineste nitong mga to, yung mga naghihirap na mga Pilipino, okay man lang kung ang pineste mo yung mayayaman, hindi yung mga naghihirap na Pilipino, yung pa yung pineste ng mga putanginan nito. Kaya dapat mamatay talaga lahat ng ito sa paraan na pinakamahirap. Oo, para talagang alam mo yun, di habang buhay sila, hindi nila makakalimutan yung hirap na yun. Pagpunta nila sa impyerno, pahihirapan pa sila doon. Alam mo yun, para talagang yung mga kaapu-apuhan nila, kung pwede pati mga kaapu-apuhan nila, madamay dyan sa pagkasunog sa impyerno dahil sa sobrang kahayupan ng mga ito. Masaya tayo na nahuli yan. Ang tanong, nahuli ba talaga? Na inasahan ng marami.
Sa matagal na panahon, inisip kasi ng marami na ang International Criminal Police Organization or Interpol ang kukuha sa kanya gamit po ang isang red notice gaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Inisip naman ng iba na hindi madaling makuha si Zaldico dahil meron na raw siyang tinatawag na Portuguese Golden Passport na binibigay daw ng Portugal sa mga banyagang nag-iinvest sa kanilang bansa. Kagabi, inanunsyo ng Pangulong Marcos na nahuli si Ko sa siyudad ng Prague, ang kabisera ng bansang Czech Republic o kung tawagin natin dati ay ang Czechoslovakia. At malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi po Interpol ang nakakuha kay Zaldico. Sa halip, inaresto si Zaldico dahil wala siyang travel documents. Sa madaling sabi, wala po siyang valid passport, maging Philippine o Portuguese. Ano palang nangyari sa mahiwagang Golden Passport na binigay daw ng Portugal? Misconception po kasi yan. Wala naman talagang Golden Passport ang... Yun. Ganyan ka-fake news ang gobyerno. Sabi nila, may passport daw si Zaldico, Portuguese passport. Wala naman palang Golden Passport ang Portugal. Wala. Meron sila Golden Visa Program. Ano yung Golden Visa Program? So, ganyan ka-fake news yung mga yan, ha? Kinorek ba nila? Hindi. Tarantado yung mga yan. Ganyan ka-fake news yan. O, tingnan ninyo kung ano yung Golden Visa versus Golden Passport. Portugal. Ang meron po sila ay Golden Visa. Gaya po ng ilan pa mga EU countries, ang Portugal ay nagbibigay ng tinatawag niyang Residence Permit for Investment Activity or ARI permit sa mga piling foreign investors. Ito pong Golden Visa Program, kung tawagin, nagsimula noon pang 2013. Nagbibigay po ito ng permanent residency sa mga banyaga na mag-invest ng kalahati. Ayan, ha? Nagbibigay yan ng Portuguese residency for foreign investors. Hindi yan automatic na meron ka ng passport, citizen ka na. Oo, for 500,000 euros worth of investment, magkakaroon ka na ng Golden Visa. Hating milyong euros. Golden Visa, hindi Golden Passport, hindi siya Golden Portuguese Passport. Golden Portuguese Visa. Malaki po ang diferensya nun. Sinong nagpapakalat na meron na siyang Portuguese Visa? Si John Vic Rimulya. Si Boying Rimulya. Malacanang. Pero hindi naman pala totoo. Wala naman palang ganun. Sinong fake news peddler ngayon? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung pag-uusapan dito fake news, tayo na matagal na makukulong yan si Bongbong. Sa dami ng peking balitang ipinakalat niyan. Sa Portugal, maging sa investment funds or new businesses o dati sa real estate. Magmula po noong 2013, 40,000 banyaga na ang nabigyan itong Portuguese Golden Visa. At kung meron ka nito, pwede kang mabuhay, magtrabaho o mag-aral sa Portugal. At pwede ka rin bumiyahe sa ibang bansa na kasama doon sa EU or European Union nang walang Schengen Visa. Dahil nga, meron ka ng Portuguese Golden Visa at ang Portugal, siyempre, bahagi po ng EU. Ang suspetsang ng marami, ito talaga ang nakuha ni Zaldico, isa pong Portuguese Golden Visa. Pero ito nga, kung meron na siyang Portuguese Golden Visa, bakit pa rin siya dinampot sa Czech Republic dahil sa kawalan ng travel documents? Maring ito po ang dahilan. Ang anumang visa ay may visa lamang kung meron ka pang passport. Sa madaling salita, kahit isang katerba ang iyong visa, kung kanselado naman ang iyong passport, hindi ka rin makakausad. Sa kaso po ni Zaldico, ang kanyang Philippine passport, kanselado na mula pa noong nakaraang Disyembre dahil sa kinakaharap niyang kaso ng korupsyon. Kung ganon, kahit may Portuguese Golden Visa siya, katumbas lamang po ito ng tanso kung walang kadikit na valid Philippine passport. Mga kapatid, Ed Lingo. Malinaw na malinaw yun, ha? Malinaw pa yan sa sikat ng araw, mga bossing, ha? Yung fake news na ipinapakalat na meron siyang passport ng Portuguese o Portugal. Kasi yun nga yung lagi natin sinasabi dito, hindi ba? Hindi ba? Yun nga yung sinasabi natin dito, mga bossing, na ang hirap na maniwala sa gobyerno kapag may ibinabalita sila. Whether good or bad, ang hirap ng maniwala. Why? Because kung meron man bagay that they are consistent sila sa pagsisinungaling at pagpapakalat ng peking balita. Kaya nga, kita mo, ang Congress, sinasabi, corrupt. Tapos nag-iimbestiga sila ng corruption. Walang moral ascendancy. Itong Malacanang, napaka-fake news. Tapos, nagpapaimbestiga sila tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news. Sila yung numero 1. So, wala rin silang moral ascendancy. Yan ang mukha ng Pilipinas ngayon, mga bossing. O ano pa, yung sinasabi ng sinasabi ito, yung kay
Harry Roque. Oh, meron din sinasabi si Harry Roque, mga bossing, na wala nga daw dyan sa si Zaldico, wala daw dyan. Pakinggan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa... Mayroon talagang mga ebidensya na magko-corroborate doon sa sinasabi ni Zaldico. Unang-una, before lumabas si Zaldico, lumabas si Orly Guteza. Mag-isa lang si Orly Guteza. Anong ginawa nila kay Orly Guteza? Kinuha nila. After ni Orly Guteza lumabas na ito si Zaldico, naglabas siya ng mga ilang parts ng kanyang vlog na inaano niya, na dinadirect niya lahat ng ibinibintang sa kanya na hindi niya yung ginawa mag-isa. Ang mali lang kasi kay Zaldico is, sinabi niya na ako lang ang gumawa, binigay ko sa kanila lahat, wala akong kinita. Yun yung sinasabi niya na alam natin na hindi totoo. Kasi ganyan din yung ginagawa, ganyan din ang ginagawa ngayon ng mga whistle-blower ngayon. Na wala akong kasalanan, wala kaming kasalanan, siya lang. Ganun yung inaano nila eh. Pero alam natin na pagka naglabas ka ng ng nalalaman mo, it's because meron kang partisipasyon doon. So dito kay Zaldico, nilabas niya yung mga partisipasyon. Pero sinasabi niya na wala siyang nakuha. Kalokohan yun. Kawatan yan si Zaldico at kasama niya yung dalawa na yan. Doon sa istorya na yun, mas maniniwala tayo. Then after that, eto na, lumabas na yung 18 Marines na tao mismo nito ni Zaldico. Lumabas sila nang hindi naman sinasabi ni Zaldico lumabas sila dahil wala kang Zaldico dito eh. At very consistent yung ebidensya na hawak ng 18 Marines patungkol dito sa iskandalo na ito na hindi tinatouch ng Congress, hindi tinatouch ng Senate because may mga senador at may mga congressman na involved dito. Tapos eto pa, lumabas pa yung mga text messages na nung apo ni Lucas Bersamin na yung batang Bersamin, yung pinakikita doon, yung pera na galing sa flood control napunta sa kampanya nung mga tawag diyan, yung nandoon sa alyansa noong 2025 election. So yung mabibigat na ebidensya yun na dapat talagang dinidinig natin eh. Pero putyang ina, ngayon ang bida si Madriaga na ang tanging ebidensyang meron siya yung painting na mali pa. Gago. Ano pa? Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanay-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na.
Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang 1 taon dyan, no? Pero Eksperto to, pugante to eh. Eksperto to. Alam niyo yung pasikot-sikot niyan. International law expert. Tapos, ano pa yan? Personal experience yan. Alam niya. Sabi ko nga sa inyo, ako, sinishare ko sa inyo yung sistema dyan sa Europe according dun sa experience ko ng pagta-travel dyan. Ito, siya mismo yan. Kung ano si Saldico, ganun din siya. Magkaiba lang sila ng kaso. O, pakinggan nyo si Harry Roque. Then, i-weigh ninyo. Sino ba nagsasabi ng totoo? Ito ba si Bongbong o ito si Roque? the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. So, yung sinasabi ba nila na within 1 week, within 1 month, makalabas maiuwi si Zaldico dito, lalong-lalo na wala pang red notice? It's automatic naman pala na kapag may mga ganun, inaalok ka ng asylum diyan sa bansa na yan. Mas naniniwala ako kay Harry Roque because sabi ko nga sa inyo, inalam ni Harry Roque ito. Kasi nga, ginagamit niya ito ngayong batas na ito at karapatan na ito, ginagamit niya ngayon para hindi siya pauwiin dito sa Pilipinas eh. Oh, 'di ba? So, I'd say this is more accurate than yung sinasabi ni Bongbong because si Bong unang-una nga sa lahat, hindi pa nga natin alam kung nahuhuli talaga dahil wala namang puro talk shit lang sila eh. Nagko-collaborate lang yung Malacanang, DILG, yung mga media sa pagsasabi na nahuli na, wala namang ebidensya. O, kaya ito yung sinasabi ni Harry Roque na kung sakaling nahuli, ito yung sistema. Ang tanong, nahuli ba talaga? Ang mangyayari lang po dyan, habang siya pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands. Yes, hinatid ng kakilala ko, yan si Harry Roque doon sa isang asylum center. Yung asylum center na hindi yun kulungan, yung asylum center na yun, libre ka na kain doon. Basta asylum seeker ka, dapat nandoon ka. Nandoon ka lang, dapat di ka umaalis. Ito kasi si Harry Roque. Pasyal ng pasyal to. Nandoon siya, nag-seek siya ng asylum sa Netherlands. Tapos alis siya ng alis, punta siya ng punta sa kung saan-saan. Kaya ngayon hindi ginrant ng Netherlands yung asylum niya kasi nga violate niya yung kanyang terms of asylum. Na habang inaantay mo yung resulta, nandoon ka lang dapat sa asylum center, lalabas ka lang saglit, babalik ka ulit doon. Kasi ka nga dapat pag nandito ka yung may delikado buhay mo, hindi yung pasyal ka ng pasyal. Ito si Harry kasi pasyal na pasyal syempre nakikita yun, nagpo-post and all. Niimbestigahan ka kapag kaganyan ngayon, bumalik siya ng Austria at doon siya ngayon nag-asylum. So, alam niya yung mga yan. And totoo itong sinasabi niya kasi alam ko yan dahil tinanong ko yan sa mga taga-Hague noon Habang kinukuha ang aking mga biometrics, in-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit?
Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr., Marcos Sr. tuloy, ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyan testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan kung wala ang testimonya ni Zaldico. Ngayon, ito yung malaking question mark. Kung ang plano, papatay si Zaldico para hindi na magsalita, bakit pinagkakalat nila na nahuli? Hindi ba dapat mas lalong dapat tahimik lang sila? Sige, targetin nyo. Manahimik lang kayo. Pag na-target nyo, pag nadali ninyo, ilibing nyo na agad yung hindi mahuhukay ng aso. Hindi ba dapat ganun? So, malaking question mark talaga. Hindi ko din sinasabi na hindi talaga ito nahuli. Wala lang kasi talagang ebidensya tsaka wala lang talagang tiwala yung tao sa mga sinasabi ni Bongbong. Kung nahuli ito, okay. Ngayon, si Bongbong, kung wala talaga siyang kinalaman dito sa flood control scandal na ito, katulad ng sinasabi ni Zaldico, mabuti na talagang maimbestigahan ito at makita yung mga ebidensya na meron si Zaldico. Kaya nga talagang ang question mark sa akin is, kung talagang katulad ng sinasabi ni Harry Roque, ipapapatay ito si Zaldico, bakit buhay pa? Hindi kaya? Dalawa kasi. Ito hindi to totoo pero pwedeng, pag-usapan lang to, dalawa yan. Zaldico, si Romualdez at saka si Bongbong. Palagay ko nag-uunahan si Romualdez at saka si Bongbong na mahuli itong si Zaldico. Pwedeng si Bongbong, iniisip niya na si Zaldico, si Romualdez lang talaga ang nag-utos sa kanya ng mga kademonyohan ni Zaldico. Malinis ako, kaya kailangan mahuli ko to si Zaldico at tanggalin ni Zaldico yung pangalan ko. Kasi sigurado ako, magkaibigan yan at saka yan si Romualdez, yan ang mag-aso yan dalawa na yan. Malamang sa malamang, ako lang ang pumirma pero ang talagang arkitekto ng pagnanakaw, itong si Romualdez talaga. Kaya kailangan mahuli ko to. On the other hand, si Romualdez bilang alam niya sa sarili niya na wala siyang takas dito kay Zaldico kapag nahuli niya. Kapag nahuli si Zaldico at nakauwi ng Pilipinas at nag-testify. Kaya meron ding tao si Romualdez na pinapa-hunting ito si Zaldico. Baka yun yung mga gustong pumatay kay Zaldico. Hindi ko sinasabing totoo to pwedeng ito yung istorya. Nag-uunahan yung magpinsan dahil either bumagsak tayong dalawa, madamay tayong dalawa na mastermind, or yung totoong mastermind lang at ako least guilty. Parang kay Bongbong, least guilty ako, ang mastermind si Romualdez. Si Romualdez naman, putsang ina, a dead man cannot talk. So kapag napatay ito si Zaldico, yung idea na si Bongbong Marcos at si Romualdez ang pinuno nito, pag namatay si Zaldico, mananatili na yun yung nasa utak ng tao, dalawa silang most guilty dito. Ngayon si Bongbong kumikilos siya para makuha si Zaldico kasi alam niya na may pananagutan man siya dito sa skandalo na ito, alam niya least guilty siya. Bakit? Pumirma lang siya Pumirma lang siya. Ang talagang arkitekto, nagbigay ng utos, kumuha ng pera, nag-allocate ng mga budget, si Martin Romualdez ang merong dyan. So, pag ako nakakuha kay Zaldico, si Bongbong ang nakakuha kay Zaldico, may chances na ma-clear ko yung pangalan ko, maging least guilty ako versus ako yung mastermind. Kasi lumalabas siya ang mastermind dahil siyang pumirma, siya ang presidente. Ngayon, nakikipag-unahan din ito si Romualdez kasi pag nakuha niya si Zaldico, hindi naman maikiklear ni Zaldico si Romualdez. Never. Malabong-malabo na maklear niya si Romualdez. Ang gagawin ni Romualdez, pananatilihin na lang natin na nasa isip yung haka-haka na yan. Mas mabuti ng haka-haka lang kaysa mapatunayan na talagang may kasalanan ako. Kaya ipapatay ko na ito si Zaldico para hindi na magsalita, haka-haka na lang versus pag nahuli ito ni BBM, maililigtas niya yung sarili niya, maididiin ako. Hindi ba? Pwedeng ganun Hindi yan totoo Ano lang yan, spekulasyon lang yan. Oo, pwedeng hindi totoo yan, pwedeng hindi totoo. Malamang sa hindi totoo talaga yan. Pero yun yung dyan. Nagkokompetensya na itong magpinsan na ito dito kay Zaldico. Again, kay Bongbong, pag nahuli niya si Zaldico, mapapatunayan na least guilty siya. Guilty rin siya, pero least guilty. Pero itong si Romualdez, pag naunahan siya ni BBM, yari na. Siya talaga ang guilty person dito, si Romualdez, kaya nga nangangayayat na yan. Kita mo naman yung manipulasyon na ginawa nila dyan sa Congress. Pucha, yung asawa, yung anak. Tapos meron pang ilan ang congressman ng pamilya nila diyan? Ilan ang congressman ng party list nila diyan? 'Di ba? Ganun katindi yung manipulasyon nitong nila Romualdez diyan sa Kongreso. Kaya yun yung dyan. Si Sandro Marcos naman, hindi mo talaga mapipinpoint na siya ang mastermind. Nakinabang siya. Siyempre, anak siya ng presidente. Pero hindi siyang mastermind.
Ang pinag-uusapan dito, sino yung mastermind eh. Ang mastermind dito sa ngayon, dalawa. Si Romualdez at saka si Bongbong. Pag nahuli ni Bongbong, si Zaldico, pwedeng sabihin ni Zaldico na si Romualdez lang talaga yung may kasalanan. Si Bongbong, pumirma lang. So, least guilty si Bongbong. Si Romualdez ang may kasalanan. Yun ang problema. Ngayon, si Romualdez, pag nahuli niya si Zaldico, pinatay niya, yung haka-haka ng mga Pilipino na silang dalawa lang, yung may kinalaman dito, haka-haka na lang yun, hindi na yung mapapatunayan ever. Yan yung mga possible scenarios. But either way, yung magpinsan na yan, si Romualdez tsaka yan si Bongbong, either way, may kinalaman yan dito sa flood control scandal na ito. Yun yung hindi natin pwedeng kalimutan. Yung kinalaman nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Whether least guilty ka, most guilty ka, guilty ka. Mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos sa Jr. dun sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady di umano at ng kapatid ni First Lady di umano. So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Zaldico, kung nasan ka man, kontakin mo si Harry Roque, mag-collab kayo. Mag-collab kayong dalawa para maganda ang mga expose ninyo, di ba? Ipapatawag daw si Zaldico ni Ping Lacson ni Ping Kupal, isa patong Kupal tanginan nito ni Ping Lacson kapal ng mukha. Ipapatawag daw si Zaldico. Papatawag mo si Zaldico, nandito na sa Pilipinas yung 18 Marines, hindi mo ipatawag. Patawag mo muna tong 18 Marines bago mo ipatawag si Zaldico. Yung wala dito, ipapatawag mo. Yung nandito, hindi mo papatawag. Gago ka talaga Tarantado ka talaga Loko-loko ka talaga pakinggan natin tong balitan to. Agad ng Senado ang inaresto sa Prague na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Oras na makauwi ito sa Pilipinas. Posible raw pagharap-harapin sa pagdinig ng flood control scandal si Ako at ang mga nagpakilalang bagman nito. Nasa frontline ng Bakit mo pa aantayin si Zaldico? Readily available na yung 18 Marines. Ipapatawag mo na lang sila dyan, scrutinize mo na. Kasi kapag ka napabulaanan mo na or nalaman mo na, halimbawa dyan sa Committee on Blue Ribbon Committee mo, yung mga 18 Marines na yan, napatunayan mo na nagsisinungaling sila, hindi mo na kailangan si Zaldico Kasi yung testimonya ni Zaldico, pinagtitibay niya itong testimonya ng 18 Marines. Or at least man lang, kung kailangan mo si Zaldico, confirmation na lang yung kailangan mo doon sa testimonya na sumablay nitong 18 Marines. So ipatawag mo na yung 18 Marines. Huwag ka na magsayang ng panahon na pakuya-kuya-kuy ka dyan. Paano-ano ka dyan, pa-eklat-eklat ka dyan. Kaya nga sabi ko nga, nilabas ni Bongbong. Yung ibalita, walang ebidensya, ikinalat ng mainstream media. Ikinalat din ng DILG. Tapos biglang nagsalita si Lacson. Ang tagal-tagal nang hindi nagsasalita ni Lacson tungkol dyan sa flood control scandal na yan. So alam mo na meron talaga silang plano at alam mo na coordinated itong balitang ito. Coordinated ito para masabi na hindi pa namin to nakakalimutan. Hindi kami puro impeachment lang. Meron pa itong flood control project. This is an ongoing investigation. Kasi hinahanap na ng tao, puro kayo impeachment. Hindi yan ang gusto namin yung flood control. Kaya gumawa na naman sila mga bagong balita tungkol sa flood control, konektado sa flood control. But then again, sabi ko nga, Lacson, if you are really sincere dyan sa sinasabi mo, why not unahin mo na itong willing ang mga Pilipino gumastos para sa hearing mo kahit na ilang araw pa yan para lang malaman natin nagsasabi man ng totoo itong mga itong 18 Marines na ito. Saka mo na ipatawag si Zaldico kapag nandito na, wala pa dito, ipapatawag mo na. Yun nandito, di mo pinapatawag. Para kang baliw. Bintang yan, si Mayan Los Baños. Arestado na sa Prague, Czech Republic ang dating kongresista na si Zaldico, ang isa sa mga importanteng pangalan sa likod ng trilyong pisong flood control scandal sa Pilipinas. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Kung ang Senado ang tatanungin, agad daw ipatatawag si Ko. Oras na mag-resume ang pagdinig ng Senate. Ang daling sabihin sinungaling talaga to si Lacson. Ang daling sabihin ipapatawag kasi wala pa nandiyan yung 18 Marines, hindi niya pinapatawag kung ano-anong mga sinasabi niya, kung ano-ano dito. May ibig ko sabihin, kaya nagsasalita ito, kunyari, matapang na naman siya kasi wala pa. Promise, pagpunta ni Zaldico dito, hindi niya papatawag yan. Ito na yung Marines Kung ano yung sasabihin ni Zaldico, yun na yung sinasabi ng Marines. Hindi niya nga pinapatawag yun tapos ito papatawag niya. Papatawag kasi wala.
Ulul, Ping Lacson, bistado ka na namin, ano ka ba? Committee. Alam namin kulay pink yung panty mo. Hindi mo kami maloloko. Ayon kay Committee Chairman Ping Lacson, malaking bagay kung makikipagtulungan si Ko sa investigasyon. Lalo't ang dating kongresista ang una ng itinurong arkitekto ng budget insertions. Sus, ayan na nga, yung mga driver niya, bodyguard niya, nandiyan na nga, makikipag-cooperate, sila pa yung nagmamakaawa, imbestigahan mo, hindi mo ginagawa. Tapos malaking bagay na magko-cooperate si Zaldico. Ayan na, nagko-cooperate na yung mga tao niya. Unahin mo yung mga tao niya bago siya. O totoo ba yung sinabi ng mga tao mo? Ganun. Ayun si Lacson, style mo bulok, wala kang plano talaga. Pinagtatakpan mo lang yung magpinsan na yan. Ewan ko sinong amo mo, yung bang presidente o yung pinsan niya. Partikular na sa DPWH. Si Ko kasi ang nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee mula 2022 hanggang 2025. Plano pa raw ni Lacson oras sa makabalik ng bansa si Ko at kung payagan ng korte ang Senado, pagsasabaying ipatatawag sa Blue Ribbon hearing sina Orly Guteza. Sus, takinan, galing mo, ayan ka na naman, salita ka na naman ng salita. Oo, sinabi mo noon, merong 79 na contractor, wala kang nilabas kahit isa. Hindi ba? Ang dami mo nang sinabi, Ping Lacson, na hindi naman nagkatotoo. Sinabi mo noon si Trigib Olaybar, si Pakandaman, at saka si Bersamin, sila yung nakinabang talaga, hindi si presidente. Hindi mo man pinatawag kahit isang beses, nandito din sa Pilipinas yan. Plano mo, Ping Lacson? Wala ka na maluloko, Ping. Alam namin na talagang tinatarantado mo lang yung mga Pilipino dyan sa kunyari. Dapat palitan na yan si Ping Lacson sa Blue Ribbon. Putang ina, pink ribbon ang ibigay nyo dyan. Dahil kulay pink ang panty niyan. At ang 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico na naghatid umano ng mali-maletang 805 billion pesos na kickback mula sa flood control projects. Dahil interconnected o magkakonekta raw ang kwento nila. Sa ganitong paraan, magkakaalaman daw kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Ulul, may nagsisinungaling dito, ikaw. Ikaw, pinuno ka na kasinungalingan. Dahil mong alam. Kunyari, makabayan, planong ayus. Wala na, nagsara na yung ICI. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisimula. Tsaka na, tinatamad na yung 18 Marines. Yun ang gusto nila, tamarin yung 18 Marines. Doon sa ipinaglalaban nila na wala naman nangyayari. Kahit anong sigaw nila, wala nangyayari. Yun naman gustong gawin nito ni Lacson. Patayin yung apoy na nag-aalab sa puso ng 18 Marines. Patagalin para pag pinatawag yung 18 Marines, wala nang gana. Yun ang gusto niya ni Ping Lacson. Style mo, bulok. Kapag inimbitahan si Ko sa Senado, kailangan daw muna itong pahintulutan ng korte lalo't may pending arrest warrant laban sa kanya. Dagdag naman ni Lacson, maaring ipatawag din ang iba pang personalidad, gaya ni na dating Undersecretary Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman kung mababanggit sila sa testimonya ni Ko. Di ba, alam mo yung ikaw, hindi na nga si Ko ang nagbanggit Diyan kay Pangandaman tsaka kay Olaybar, ikaw mismo Ikaw mismo nagbanggit, dapat ipinatawag mo na yan dyan. Hindi mo yan pinatawag dyan kasi nga, meron kang pinoprotektahan mo yung amo nila. Ping Lacson, wala ka na. Hindi mo maloloko tao, Ping Lacson. Ayaw mo talagang ma-solve itong issue ng flood control. Style mo bulok. Sa Senado. Ayon pa kay Lacson, hindi isasama sa konsiderasyon ng Blue Ribbon ang serye ng mga pahayag ni Ko sa social media dahil hindi naman ito sinumpa ang salaysay. Hindi niya ipapatawag si Bersamin. Bakit hindi niya papatawag si Bersamin? May text message si Bersamin at saka presidente. Na magbibigay sila ng pera galing doon sa mali-maletang pera, magbibigay sila ng pera sa kampanya. Sino ba yung sa kampanya? Sino yung mga nanalo sa ikinampanya ng alyansa? Ito, si Lacson. Si Lacson, nanalo yan. Nagbigay galing sa flood control dyan sa mga senatoriables ng alyansa. Di ba isa siya dyan? Kaya hindi niya pinapatawag hindi niya pinapatawag yung Bersamin. Pag lumabas yung text message na yan, damay siya. Damay siya, si Tito Soto. At kung sino-sino pa yung mga senatoriables dyan sa, nananalo dyan sa alyansa na yan. Iga naman si Lacson na hindi pwedeng ipatawag sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa prinsipyo ng separation of powers. At anumang imbitasyon na gagawin kay dating House Speaker Martin Romualdez ay kailangan namang idaan sa opisina ng House Speaker bilang bahagi ng interparliamentary courtesy. Pero pagilinaw ng Senador, suspendido pa rin ang pagdinig sa flood control scandal. Kailangan daw munang makumpleto ang 9 na pirma sa flood control report. Flood control report, gumagawa ka na ng report, hindi pa tapos yung investigasyon. Saan ka na gumawa ng report kapag kumpleto na? Hindi pa tapos yung investigasyon, gumagawa ka na ng report, lakas ng tama mo. Dito pa lang, alam mo na tinatarantado nito ni Lacson yung sistema. Bago muling gumulong ang pagdinig. Sa ngayon, kulang pa yan ng 3.
Para naman kay Senator G.V. Ejercito, welcome development ang pagkakaaresto ni Ko para raw makapagbigay na ito ng kaliwanagan sa anyay pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Nauna nang naglabas ng show cause order ang Blue Ribbon laban kay Ko noong January dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig ng Senado sa kabila ng mga imbitasyon at sabina. Tanga, nagtatago nga eh. Meron ba nagtatago atin dyan? Sabi mag-zoom, hindi mo pinag-zoom. Di ba, mag-zoom daw siya, sasabihin niya lahat. Nung nalaman ni Lacson na ang testimonya ni Zaldico laban kay kay Romualdez sa kay Bongbong, putya hindi niya na pinayagan mag-zoom. Pero pumayag siya nung una. O dito mo makikita na itong si Lacson talagang meron tong kabalbalan na ginagawa. O eto mga bossing, di ba sinabi ko sa inyo ito, matindi tong balita na ito O, itong tarantadong ito, Alcantara at saka yung Yusek Bernardo, lagi kong sinasabi sa inyo, yan ang mga kawatan dyan sa DPWH. Meron yan silang kumbaga in place na kung paano nanakawin yung pera ng taong bayan. Kailangan na lang nila makakuha ng mga kakutsaba. Ng mga kakutsaba. Sino yung mga kakutsaba na yan? Unang-una, yung mga congressman na mag-aalo. Kasi ang DPWH, sila ang may karapatan na kung saan dadalhin yung budget. Halimbawa ako si Congressman Boss Dada. Gusto ko magpagawa ng flood control project, ang budget 500 million. Ilalagay ko yun as request ko. Okay? Ilalagay ko yun na request ko. Nandiyan lang yan. Kasi merong NEP, di ba? National Expenditure Program. Yung NEP, may budget na yon. Ngayon, bawat congressman, bawat senador, meron silang mga request na mga proyekto. Ngayon yung mga request ng mga proyekto nila nandiyan lang yan. Kapag nagkaroon tayo ng ekstrang pera, pwede nating ilagay sa mga yan. Sino ang mamimili ng paglalagyan ng mga budget na yan? Yung extra na pera, manggagaling yun sa executive. Manggagaling yun sa Department of Budget and Management. Ngayon, yung ako proponent, nandiyan lang yung request ko dahil hindi siya nakasama sa NEP, hindi siya nakasama sa National Expenditure Program, hindi siya automatic na babudgetan kasi yung mga kasama sa NEP, yun yung automatic na babudgetan ng DPWH. Yung mga hindi kasama sa NEP, yan yung mga insertion, yan yung mga request. So kung hindi nakasama sa NEP yung plano kong flood control, nandiyan siya ngayon sa unprogrammed. Unprogrammed appropriation. So nandito lang siya. Halimbawa, 10 kaming congressman, hindi kami nasama sa NEP meron 10 kami na nandiyan na may nire-request sa gobyerno. Pag nagkaroon ng pera ang gobyerno, ibibigay yung pera na yon saan? Sa infrastructure mapunta itong extrang pera na to. So pag sa infrastructure, saan yun pupunta? Pupunta yun sa DPWH. Doon na ngayon lalabas yung katarantaduhan. Ngayon, kung ako DPWH, may pera binigay sa akin yung DBM, meron akong 500 million, halimbawa, na pera sa akin. Ako ang mamimili kung saan ko ilalagay doon saan program. Kung kay Boss Dada ako ibibigay sa project ni Boss Dada, sa project ni ganito, ganyan. Ang paglalagay ng insertion at ang pag-request ng proyekto, hindi po yan masama. Hindi yan masama. Itatanong ngayon ni DPWH, mamimili si DPWH doon. May project ka. Pwede ko bang kaltasan yung budget mo na magnanakaw lang ako? O kaya, kung gusto mong ibigay ko sa'yo yung project, gusto mong kunin ko yung request mo, gamitin ko yung pera sa'yo, dapat may kita ako. Kita tayo, di ba? Ganun ang ginagawa nila. Inaalok nila, yun yung sindikato nila dyan sa DPWH, inaalok nila yung project, pinipili nila yung mga proyekto doon sa makikita din sila. So ako bilang proponent, may kasalanan ako diyan sa kung naging flood control itong proyekto na inallocate sa akin ng DPWH. Wala kasi ang partisipasyon ko lang is ako ang nag-request ng project na yun at ni-request ko yung project na yun dahil ni-request din sa akin yun nung mga taga ron. Ang constituency ng senador buong Pilipinas, kaya nga ang project nila buong Pilipinas meron. Flood control dito, flood control dyan, hindi lang sa isang distrito naka-focus. Marami silang mga nire-request na mga projects at hindi lang DPWH, meron din silang request na project sa DepEd, meron din silang request na project sa Department of Transportation, iba-ibang ahensya ng gobyerno, ang constituency nga nila buong Pilipinas. So kung halimbawa ako, meron akong flood control project dahil ni-request sa akin to nung lugar na ito lagi silang binabaha. I-request ko yan sa gobyerno. I-request ko yan sa budget hearing. Kung hindi maisama sa NEP, mapupunta yan sa unprogrammed
appropriation. Pag nasa unprogrammed appropriation nakapila kaming lahat dyan. DPWH ang mamimili kung sino. Therefore, DPWH talaga ang may control sa budget pagdating sa infrastructure. Ang nagre-release, Malacanang, sila ang nagko-control. Siyempre, pag nag-release ang Malacanang, sila nagko-control para busog lahat, babahagian nila lahat. Ang masaklap nito, yung mga projects na nasa NEP, pucha, pag yun ang ginawa mong ghost project, ginawa mo talaga yung budget na yun para nakawin. Ganun po yung sistema. Sana naiintindihan na natin yun ngayon. Ngayon dito sa issue na ito, si Senator Bong Revilla nakakulong na ngayon. Dahil involved daw si Senator Bong Revilla sa isang ghost project dyan sa Pandi, Bulacan. Nagko-construction ba si Senator Bong Revilla? Hindi naman. Nag-request lang siya ng proyekto. Ngayon yung ni-request niya na proyekto, doon ibinangga ng DPWH yung pera. Ninakaw ng DPWH. Ninakaw yung di ba sinabi na sa inyo kung paano ninanakaw yung pera dyan? 2%, ganito, ganyan. Hinihingan na nila yung mga kontraktor ng advance kasi sa'yo naman mapupunta itong proyekto na to. So may mga ganon. So dahil lang si Bong Revilla, ang proponent noong ghost project na yon, isinangkot na siya. Kailangan mo ng ebidensya para masabi mo na kinurakot talaga ni Bong Revilla yung pera na yon. Meron ba silang ebidensya na kinurakot ni Bong Revilla yung pera na yon? Wala. Bakit? 1 week na yung bail hearing ni dating Senador Bong Revilla. Meron siyam na testigo na nagsalita diyan sa Sandigan Bayan. Kahit isa dun sa siyam na yon, tinanong kung may partisipasyon si Bong Revilla sa corruption, wala ni isa sa siyam ang nagsabi na yes, si Bong Revilla nag-utos sa akin. Yes, nagbigay ako ng pera kay Bong Revilla. Wala ni isa. Bakit siya yung nakakulong? So dito malinaw mga bossing na si Senator Bong Revilla ginamit talaga siya para masabi lang na merong isa na pro-administration ang nadali sa flood control. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo na kapag ang isang tao sa panahon ngayon nakakulong, walang kasalanan yan. Ang may kasalanan yung mga nagpakulong sa kanya. Mantakin mo si Bong Revilla, hindi yan natatalo sa eleksyon. First time yan, galing yan sa plunder, na-acquit yan sa plunder. Tumakbo yan, nanalo yan, nasa top 10 yan. Ngayon, bakit siya natalo? Natalo siya, either ipinatalo talaga siya dahil gagamitin siya as fall guy dito sa flood control scandal na ito. Pero dito sa balita na ito, mga bossing, malalaman nyo na si Bong Revilla, kawawa, bakit? Dahil lang may history siya ng plunder, napakadali niyang gamitin para sabihin na ng plunder siya ulit. Again acquitted siya sa una niyang kaso ng plunder. Ngayon, ibinalik na naman yon kasi nga nasa isipan ng tao yung dati niyang plunder. Sasabihin lang ng tao, sabi ko na nga ba magnanakaw to . Pero kung titingnan mo, masasabi lang talaga na ikaw ay guilty kapag meron talagang ebidensya laban sa'yo. Hindi ba? Kay Inday Sara, may mga ebidensya silang pinapakita, puro palpak. Dito kay Bong Revilla ang masaklap dahil plunder ito, ikinulong na siya kagad. Nakakulong na siya, pero wala namang ebidensya na nagpapatunay na nagnakaw siya. Ang plunder kasi is no bail. Non-bailable yun. Kaya nakakulong pa rin siya ngayon. Parang din dyan sa kaso ni Pastor Kibuloy na dahil ang qualified human trafficking ay no bail, kaya nakakulong pa rin siya ngayon. So ngayon, nagre-request ang kampo ni Pastor, ang re-request din ang kampo ni Bong Revilla na mag-bail, makapag-post ng bail. Dahil hindi naman flight risk si Bong Revilla. Sumuko naman siya. Kaya nga siya sumuko kasi nga haharapin niya yung kaso. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi rin naman siya flight risk. Sumuko din siya . Hindi naman siya nahuli. Sumuko siya. Therefore, gusto niyang harapin yung mga kaso niya dito. So dapat yung dalawa na yan, na mga akusado pa lang, dapat makapag-bail para makalabas at magawa nila yung mga advokasya nila. Okay, going back, dito tayo kay focus tayo kay Bong Revilla. 1 week long na hearing, siyam na testigo, wala ni isa sa mga testigo na nagtuturo kay Bong Revilla. Bakit nakakulong pa? Pakinggan natin itong balitang to. Abot daw sa 800 milyong piso ang halaga ng pera na dineliver ni dating Public Works District Engineer Henry Alcantara kay Zaldico. Zaldico na naman 800 million ang dineliver. Ang pinatutunguhan niya, Zaldico. Ang nakakulong ngayon, Bong Revilla. Zaldico Tapos yung Zaldico, yung pera na yan na para kay Zaldico, saan dumadaan yan? Pinadadaan niya yan kay Yusek Bernardo.
Yan ang mga pangalan ng mga kawatan ha. Tapos yung Bernardo na yan, siya na daw ang naghahatid kay Zaldico. 800 million. Nabanggit ang pangalan ni Bong Revilla doon sa cycle? Wala. Bakit si Bong Revilla nakakulong? Kabilang yan sa binunyag niya sa pagharap sa Sandigan Bayan bilang state witness sa flood control case laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Umarap sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Tumayo siyang Si Alcantara hindi pa rin pumapayat. Ito lang ang magnanakaw na hindi pumapayat. Alam mo kung ba't hindi pumapayat yan? Kaya hindi sila apektado. Si Romualdez pumayat na, si Bongbong pumayat na, si Zaldico pumayat na. Ito hindi pumapayat. Alam mo kung bakit? Ang tagal na nilang ginagawa yung pagnanakaw na yan. Alam nila kung paano nila malulusutan yan sa sobrang dami na ng ninakaw nila overtime. Alam nila kung paano nila lulusutan yan. Pahahabain lang ng pahahabain hanggang sa makaano na yan sila, hanggang sa makalimutan na yung kaso nila. Tapos hindi na ngangayayat, hindi siya bothered. 800 million na pagnanakaw yung sinasabi niyang sangkot siya. Nag-restitute pa to, nagsoli pa to ng mga pera. Pero kita mo hindi bothered. Alam nila yan, sila ang sindikato talaga niyan Tigo para sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang Ayun, katulad ng malversation. Malversation ha. Si Senator Bong Revilla, paano mo siya kakasuhan ng malversation? Wala naman siyang hinawakan na pera. Ganun kasi yan. Ang trabaho ng isang senador, sinabi din naman niya ni Sandro Marcos kami, ang trabaho namin mag-request lang ng project. Ang nagpopondo ng project, DBM, administrasyon at saka DPWH. Nagre-request lang kami ng project. Anong kinalaman namin dun? Hindi naman kami yung kumukuha. Hindi naman yung parang, okay, nag-request ako ng project, basketball court. Pupunta ako ng DBM, kukunin ko yung pera, tapos ibibigay ko sa DPWH. Hindi yun ganun. Meron akong request. Pag hindi in-approve yun, nandiyan lang yun. Pag nagkapera gobyerno, kasama ka sa listahan ng pagpipilian kung i-allocate sa iyo yung pera. Sino mag-allocate ng pera? Galing sa DBM, mapupunta sa DPWH. DPWH ang mamimili ng proyekto. So ako, ang trabaho ko lang, humuha ng proyekto. Gumawa ng proyekto. Paano may malversation on my part? Kung yung proyekto ko, hindi naman ako ang nagpondo. Ang nagpondo, gobyerno. Gets nyo? Kasi ang malversation, mga bossing, halimbawa, opisina ni Inday Sara. Ni-request ko, dito na lang sa yung sa doon sa Dolomite, sa Dolomite na lang. Na-approve yung budget para sa beautification ng Dolomite Beach. Okay? May pandemic nung panahon na yon. So nire-request ng tao na yung pera para doon, dalhin na lang sa pandemic. Hindi ginawa ng gobyerno ni Duterte. Tinuloy pa rin niya yung proyekto ng Dolomite Beach. Ngayon, mali ba yun? Hindi. Bakit? Ang mali, kapag kayong pera na para sa Dolomite Beach, inilagay ko doon sa pandemic. Yun ang mali. Malversation yun. Kasi yung approved na budget, para yan dito. Hindi yan para sa ibang bagay. Pag ginastos mo yung pera na para dito sa ibang bagay, yun ang malversation. Paano mo masasabi na si Bong Revilla may malversation? Wala naman siyang pera na hinawakan. Okay? Project lang yung kanya. Siya ang sponsor ng proyekto na yun. Ang magpopondo ron, DPWH at saka national government. Paano mayroon siyang malversation? Buti sana kung mayroon siyang kinuhang pera, tas yung pera na yun, ginamit niya sa iba. Yung pera para sa katarata, ginamit niya para sa bingi. Yun, malversation na yun. Kasi inapprove yun para sa mga may mga katarata, hindi para sa mga bingi. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya paanong malversation? Ang labo, di ba? akusado sa umano'y higit 92 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nabanggit ni Alcantara ang paghahatid umano ng milyones kay Zaldico noong 2023. Sa kanyang testimonya, nakilala raw niya ang dating kongresista sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naghahanap umano ito ng distritong pwedeng mapaglagakan ng pondo para sa flood control project. Oh, malinaw ha. Si Yusek Bernardo naghahanap ng distrito na mapapaglagakan ng pondo. Ang pondo, nasa gagong to, naghahanap siya ng distrito. Naghahanap siya ng kung kanino niya ilalagay yung pera. Oh, naisip niya, ilagay sa proyekto ni Bong Revilla. Kasalanan ni Bong Revilla yun, siya namimili. Oh, ulitin natin ha, ako senador, ang trabaho ko lang, mag-request ng project. Ang magpopondo ng project, DPWH. Ang may hawak ng pera, DPWH. Bakit nakakulong si Bong Revilla? Ito hindi. State witness pa. State witness.
Saan ka naman? Siya ang ulo ng sindikato, siya ang naghahanap kung saang distrito ilalagay yung pera, tapos state witness siya. Checks. Taong 2022, 519 million pesos ang pondo para sa mga proyekto sa Bulacan sa ilalim ng General Appropriations Act. Ayan o, tinan mo. Noong 2022, 519 million sa Bulacan. Kasi distrito yun ni Bernardo eh. Sabi ko nga sa inyo, ilang district engineers yan. Sila Alcantara ang Bulacan eh. Noong 2023, panahon na yan ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, at saka ni Zaldico, naging 6 billion to 8 billion. Ang laki ng itinaas. O dahil ako, district engineer ako ng Bulacan, lumapit sa akin si Bernardo. Si Bernardo lumapit sa akin. May mga proyekto ka pa dyan na pending. Kung may mga proyekto ka na pending, meron akong 6 to 8 billion dito. Hanapan mo to ng mga proyekto. May listahan ng may proyekto na kasama si Bong Revilla doon. Doon nila inilagay. Kasalanan ba ni Bong na inilagay nila doon? Sila namimili nun? Hindi naman namimilit si Bong. Oy, gawan mo ko. Yun ang istorya nila. Pinipilit daw sila ng mga senador. Pero istorya lang yun. Walang ebidensya na makapagpapatunay na yung istorya na yun, totoo. Hindi ba? So, ganyang kalaki. Ibig sabihin, talagang plano nila na yung pera kurakutin dahil dyan sa Bulacan ang pinaka-apektado ng baha, dyan sila naglagay ng marami. Tapos, dyan sila kumita, dyan nila ginamit yung mga pera sa casino, nilolonder nila, nilabahan nila, tapos dinadamay nila yung mga proponent. Samantalang sila naman ang namimili ng proyekto. Pero sa sumunod na taon, lumobo ito ng 6 billion hanggang 8 billion pesos. Pagsisiwalat pa ni Alcantara, nasa 30 hanggang 35% lamang ang natitirang pondo para sa implementasyon ng flood control. Ito yung ito yung sinasabi kong sindikato nila. 30 to 35% na lang. Sinabi din ni Bryce yun na lahat ng namin overpriced. Lahat ng mga namin parang proposition namin or yung mga bidding namin, overpriced lahat yun. Kasi yung halaga ng budget talaga, halimbawa nga sa 1 billion, 35% lang talaga yung halaga ng budget. Yung 65% paghahati-hatian yun ng mga magnanakaw. Diyan sa DPWH, diyan sa Congress at saka diyan sa Palasyo kung aabot dun yung korupsyon. Pero ang mahalaga lang talaga nitong project na ito, 35% lang nung 1 billion. Magagawa pa rin yung proyekto, matibay pa rin. Kasi nga, yun naman talaga yung actual niya. Dinagdagan lang namin para kurakutin namin yung pera. Ang problema kasi ngayon, hindi na nila, pati yung 35% na para sa proyekto, ninakaw nila. So 100% na yung ninakaw nila. Yung 1 billion, ninakaw nila yung buo. Naglagay lang sila ng mga bakal para masimulan lang yung proyekto pero hindi na nila tinapos. Noon kasi, ganito rin dati. 35% ang halaga ng proyekto, 1 billion yung budget. So, yung 650%, yung 650 million na nakawin nila, yung 350 million panggawa ng proyekto. May nagagawa pa din proyekto. Oo. Pero nakapagnakaw sila, may nagagawa pa rin. Ngayon hindi kasi, ninakaw nila lahat, pati yung para sa proyekto, ninakaw nila. Meron na, in-overprice na nila, ninakaw na nila yung sobra, ninakaw pa nila pati yung budget sa mismong proyekto. Ganyan kademonyo yung mga tao. This happens. Naniniwala tayo dyan. Ganyan talaga ang sistema nila. Ngayon, nasan dito si Senator Bong Revilla? Ito daw sinasabing 25 to 30% napupunta sa mga proyekto o proponent. 30% sa royalties retention. Ang tanong, meron bang ebidensya ito? Wala. Walang ebidensya ito. Yun nga yung hinihingi nila eh. Kinulong mo na ako. Anong ebidensya mo na dapat akong makulong? Anong ebidensya mo na sangkot ako dyan? Wala silang maipakita. Yun ang katarantaduhan dito. Kinulong mo na yung tao, wala kang ebidensya. Pero yung mga talagang pinuno nito, ayan, nasa laya pa. Projects, habang 25 hanggang 30% naman ang napupunta sa mga proponent. May bukod namang 30% na mapupunta sa contractors para sa royalties at retention. Nasa 2% naman ang pinakamalaking porsyentong kanyang nakukuha. Nasa 800 million pesos daw ang pinakamalaking halaga ng pera na na-deliver ni Alcantara para kay Ko. Ginisa naman si Alcantara ng kampo ni Revilla kung makukumpirma ba niyang ibinigay mismo sa dating senador ang kickback. Pero pag-amin ni Alcantara, hindi niya alam kung naibigay nga mismo kay Revilla ang pera. I-deliver lang daw kasi ito ng kanyang driver kay Yusek Bernardo. Si Bernardo ang nagsabing si Revilla umano ang proponent. It only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project. Very, very false. Klaro ha. Tinanong siya, nag-deliver ka ba ng pera kay Revilla? Hindi po. Yung other 9 na witness, kayo ba
nag-deliver kayo ng pera kay Senator Bong, may text message ba kayo or picture, whatever, that can, na pwedeng idikit kay Bong Revilla? Wala po. Wala eh. Wala. Meron lang silang testimonya na 20 to 35% na pupunta sa proponent. Pero meron ba tayong meron ba tayong ebidensya na itong bagay na ito talagang nangyayari? Wala. So katarantaduhan, hindi ba? So talagang itong si Bong Revilla kawawa rin. Kung totoo na wala tong kasalanan, kawawa rin na nandiyan pa sa kulungan na wala siyang partisipasyon. Ang ginawa lang niya is naglagay siya ng mga projects which is trabaho yun ng kahit sinong congressman tsaka senador. Yung nangurakot ba siya, may malversation bang naganap, ginawa niya ba talaga? Hindi pa natin mapapatunayan yun. Kasi nga, ultimong dito sa mga hearing, wala silang ebidensya na magdidiin sa kanya. Bakit nakakulong pa siya? Yun lang naman yun. Kung may kasalanan si Bong Revilla, mabuti makulong talaga yan. Kung may kasalanan, paano kung wala? Diba? Kung wala siyang kasalanan, putya kawawa naman, nakakulong siya. Pamilyado yung tao. Tapos, kung may mga natutulungan pa yan ng mga tao, hindi na niya natutulungan dahil nakakulong siya. Imagine niyo yung problemang ginawa nila dun sa tao, tapos yung mga totoong magnanakaw sa Pilipinas, walang kulong-kulong, sarap-sarap pa ng buhay nila. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally absolutely. Sa tanong kung saan galing ang pera, sabi ni Alcantara, ito raw ay galing sa mga kontratistang nag-advance payment umano sakaling lumusot sa national budget ang mga proyekto. Pero itinanggi ni Alcantara na siya mismo ay dawit sa anumang ghost projects. Pinagalitan pa nga umano niya ang mga empleyado sa Bulacan 1st District Engineering Office nang malamang non-existent ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Paano ka magtuturo ng korupsyon nang hindi ka kasama sa korupsyon? So, ganito rin si Zaldico Sinasabi niya, ang sangkot si Bongbong tsaka si Romualdez, pero hindi ako sangkot. Wala akong inutusan lang nila ako. Naniniwala kayo? Dito kay Alcantara, maniniwala ka? Na may pagnanakaw daw. So, may testigo siya sa pagnanakaw tapos hindi siya nagnakaw. Pwede ba naman yun? Least guilty ka, pwede. Pero yung not guilty at all, nag-return ka na ng pera, nag-restitute ka ng pera, tapos hindi ka guilty. Sign of guilt yun Kaya nga sabi ko, si Inday Sara, hindi niya dapat isoli yung sinasabi nung COA na isosoli niya. Kasi nga, pag sinoli mo yun, inamin mo na nagkasala ka talaga. In this case, kay Alcantara, nagsoli siya ng pera, di ba? Yun yung pinagmamalaki ng gobyerno. 600 million daw yun na isoli. Nagsoli siya ng pera, pero hindi niya inaamin na may kasalanan siya. Ba't ka nagsoli? So, sinungaling to. Tarantado to. Yan yung mga talagang mga kriminal dyan sa DPWH. Hindi yung mga nakakulong ngayon. Kasunod ito ng revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Sa tansya ni Alcantara, mula 2022 ay nasa 10 hanggang 15 beses na nag-deliver siya ng pera kay Bernardo na suma total ay pumapalo ng 1.7 billion hanggang 1.8 billion pesos. Nakatakda namang humarap si Bernardo sa pagdinig sa bail hearing ni Revilla sa mga susunod na araw. Diba? Yan yung sinasabi natin mga bossing, nakatarantaduhan ngayon sa gobyerno natin. Yung mga ikinukulong nila, masabi lang na may makulong sila, vulnerable na mga tao. Yung mga ibinibintang nila corruption, kasi nga may dati ng kaso ng corruption. Ito naman kay Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Dahil nga, kaibigan ng mga Duterte, kaya kung ano-ano yung mga bagay na hindi naman niya ginagawa na ibinibintang sa kanya para lang, alam mo yun, ma-persecute siya publicly ng mga tao. Yan ang problema sa atin, kung sino yung mga nakakulong ngayon. Yan yung mga ginagamit lang para lang masabi na may ginagawa sila at para lang masabi na hindi sila patulog-tulog. Pero sa totoo lang, yung mga totoong magnanakaw, ayan, nagja-jumping jack, nangangayayat na dyan sa mga mansyon nila, pati pamilya, kasama sa kamara. At yung iba pang mga congressman dyan na pahiring-hiring pa tungkol sa korupsyon, pero sila naman yung mga kurakot at mga magnanakaw. Yan ang dapat na hindi natin nakakalimutan, mga bossing. Alright, nakahaba na ito sulit na naman kayo sa akin. Pag nagustuhan mo to, magpakulay ka naman, mag-super thanks ka naman dyan. Follow na sa lahat ng mga social media natin At maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili,
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng